merong tinuturing yung mga nasa early church na dalawang klase ng repentance. Meron silang tinuturing na dalawang klase ng repentance. Yung unang repentance ay yung tinatawag na repentance upon conversion. At yung tinatawag naman na second repentance, ito naman yung repentance pagkatapos na maging mananampalataya. So may category sila. May unang pagsisisi, merong converting repentance. Ito yung nagsimulang maging Kristiyano from an unbeliever to becoming a believer. Yun yung first repentance. Ang second repentance naman ay pagkatapos na Kristiyano na at nagkakaroon ulit ng mga pagsisisi, ayan yung tinatawag na second repentance. At ngayong hapon, nawa sila ng mga hindi pa mananampalataya, makaranas ka ngayon ng unang pagsisisi. Makaranas ka ngayon ng initial na pagsisisi mo. At sa atin naman, ng mga mananampalataya na sana maintindihan natin ano nga ba yung pagsisisi, ma-refresh tayo dito, at tayo ay mag-continue sa tinatawag nilang second repentance. Tumayo po tayo, babasahin natin ang passage natin, 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthians chapter 7, nakalagay sa mga copies ninyo ay verse 8 to 11 lang, pero hayaan yung simulan ko sa verse 6. Verse 6, 2 Corinthians 7, verse 6 hanggang 11. So sabi ng salita ng Diyos, verse 6, "But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the comfort with which he was comforted by you. As he had told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced still more. For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. For I see that the letter grieved you, though only for a while." Verse 9, "As it is, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief, so that you suffered no loss through us." Verse 10, "For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. For see, what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point, you have proved yourselves innocent in the matter." Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Maraming mga issue sa 2 Corinthians, pero ang overarching na disposition ni Apostle Paul nung sinusulat niya to ay kasiyahan. Masaya si Apostle Paul habang sinusulat niya ang 2 Corinthians. Specifically, yung passage natin na binasa natin, masaya si Paul habang sinusulat niya yung mga pananalita na to. Actually, kapag tinignan natin itong passage natin, verse 8 hanggang verse 11, sa 4 na verses lang na yon, may makikita tayong paulit-ulit na words na ginamit si Apostle Paul. At yung salitang yon ay grief. Sa ibang translation, sorrow, kalungkutan. Alam nyo ba, sa 4 na verses na yon, 8 beses ginamit ni Paul yung salitang kalungkutan. Napakarami, kalungkutan, 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 kalungkutan. Paulit-ulit siya ng words na kalungkutan. Pero kahit na punong-puno ng vocabulary, ng grief, etong mga verses na to, ang puso naman ni Apostle Paul habang sinusulat niya to, masaya. Paano nangyari yon? Masaya siya, pero yung pananalita niya dito, yung lahat ng vocabs niya, punong-puno ng kalungkutan. Ang nangyari dyan ay dahil nung pangalawang visit ni Apostle Paul sa Church of Corinthians, may kinonfront siya na grupo ng mga Kristiyano doon. At nung kinonfront niya sila ay lumaban sa kanya.
Inopose nila si Apostle Paul. Hindi kinikilala yung pagiging apostol niya. Naalala nyo sa 1 Corinthians, may mga ganyang usapin. Hindi kinilala yung apostolic office niya. Kaya ang ginawa ni Apostle Paul, napaalis siya ngayon kaagad dun sa second visit niya. Perhaps pumunta pa nga siya sa Ephesus. Premature yung pag-alis niya doon sa Church of Corinth dahil doon. So gusto ko lang kayo bigyan ng general overview tungkol sa pagbisita niya at dun sa mga sulat niya para medyo mas magkaroon tayo ng bigger picture sa kanyang pagbisita at pagsulat. Unang visit ni Apostle Paul sa Church of Corinth ay yung nagme-mission siya. Nagpa-plant na siya ng church. At nung merong na-plant na siya na church doon sa Corinth, umalis na siya, sumulat siya ng unang letter. Pero yung unang letter na yon, wala na sa atin yon. It is a lost letter. Pagkatapos niya mag-send ng unang letter, nagpadala siya pa ulit ng isa pang letter. At yung second letter niya na yon, yun yung meron tayo ngayon bilang 1 Corinthians. So may first letter, yung second letter, yun ang 1 Corinthians. Pagkatapos niya ipadala yung 1 Corinthians, bumisita ulit siya. Ito na yung second visit niya. Pero sa second visit niya, ito na yung nangyari. May tinatama siya, pero inupo siya. Kaya umalis si Apostle Paul sa second visit niya na heartbroken. Dahil tinuligsa siya, imbis na pakinggan siya bilang isang apostol. Hindi natin mapaghihiwalay yung katauhan at ginagawa ng isang tao. Nung inopose nila si Paul, inopose rin nila yung apostolicity niya. Nung inopose nila yung apostolicity niya, hindi yun hiwalay sa pagiging tao niya, sa pagiging apostol niya. Hindi niya sinasabi, hindi, trabaho lang to. So, hindi ko dadamdamin yan, trabaho lang yan. Hindi, nasaktan siya. Nasaktan si Apostol Pablo nung tinuligsa yung pagiging apostol niya. We cannot separate the person and work of a person. Natin pwedeng sabihin niyon, katulad ng sa Panginoong Jesus, we cannot separate His person and work. Ganon din sa mga tao. At ganon yung nangyari kay Apostol. Sakit na sakit siya nung tinuligsa siya nitong mga taga-Korinto. At ngayon, umalis si Apostle Paul doon at ngayon nagpadala siya ng ikatlong letter. Yung pangatlong letter na yun yung tinatawag na severe letter. Napakasakit na letter ito. Ito yung letter ng rebuke. Pero yung ikatlong letter na yon, again, it's a lost letter. Wala sa atin iyon. Yung ikatlong letter na yon ay pinadala niya sa kamay ni Titus. Si Titus, Titus, ito yung sulat ko, deliver that to the Church of Corinth. At nung pumunta doon si Titus, alalahanin niyo si Timothy at Titus, hindi talaga sila official pastor. Sila ay representative ng apostle. Sila ay proto-pastor, kung pwede nating tignan. Pero sila talaga ay representative ng mga apostles. Ngayon, etong si Titus bilang representative ni Paul, siya yung nag-deliver ng letter doon sa church. At pagbalik ni Titus kay Paul, may dala siyang mabuting balita. At ang announcement ni Titus kay Paul, nagsisi yung Church of Corinth. At dyan nagsimula yung binasa natin. What comfort! Andyan si Titus. Nasisiyahan kami. Tinanggap nyo kami muli. Bilang mga apostol, bilang mensahero ng salita ng Panginoon. Yan yung nangyari. Kaya tuwang-tuwa dito si Apostle Paul sa kanyang letter. Bakit? Kahit na nasaktan sila, severe letter, kahit na sila ay nirebuke, sila ay nalungkot, nagkaroon ng grief, but on the part of the Apostle Paul, it was a happy moment. Why? Because they lived. They repented. They came back to the message of the apostles. So pagkatapos na i-deliver yung severe letter, ito na yung panghuling letter ni Paul, the fourth letter. Ito na yung 2 Corinthians. At after niya ipadala itong 2 Corinthians, nagkaroon ulit siya ng pangatlong visit after nitong letter na to, at ngayon ay isang masayang pagbisita niya na sa Church of Corinth. So itong ikatlong letter, it's a severe letter, but there was good news after that. Anong nangyari sa mga taga-Corinthians? Anong sinabi ng passage natin? Sila'y may kalungkutan na maka-Diyos.
kalungkutan na nagdala sa pagsisisi. At yung pagsisisi nila mismo, kinakitaan ng reformasyon, kinakitaan ng pagbabago. Sila ngayon, tanggap na tanggap nila si Apostle Paul. Gustong-gusto na nilang bumisita si Apostle Paul. Gustong-gusto na nilang pakinggan yung totoong mensahe na hindi mensahe ng mga bulaan ng mga super apostles. Si Apostle Pablo na yung gusto nilang pakinggan bilang mensahero, opisyal ng Diyos. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon. Ang ebanghelyong pagsisisi ay ang taimtim na kalungkutan sa mga nagawang kasalanan na sinasamahan ng kagustuhang magbago. Yan ang tunay na pagsisisi. Yung tunay na pagsisisi, may kalungkutan sa puso dahil may nagawa siyang kasalanan. At sinasamahan yun ng kagustuhang magbago. Evangelical repentance is a heartfelt grief that is accompanied by a sincere desire for restoration. At dito makakakita tayo ng tatlong marka ng tunay na pagsisisi. Meron tayong tutunghayan na tatlong marka, tatlong obvious marks ng true repentance. Una, the presence of grief. May presensya ng kalungkutan. Pangalawa, the pursuit of obedience. May pagsusumikap sa pagsunod. At pangatlo, the place of discipline, ang lugar ng pagdidisiplina. Etong tatlong to, palagi itong mapag-uusapan sa usapin ng pagsisisi. Sa pagsisisi, merong kalungkutan, merong pagsunod, at merong lugar yung pagdidisiplina. So let's look at the first one, the presence of grief. Merong dinistinguish si Apostle Paul na dalawang klase ng lungkot. There's two kinds of sadness, two kinds of sorrow, two kinds of grief. Sa verse 10, ang sinabi niya, godly sorrow at worldly sorrow. Maka-Diyos na kalungkutan at makamundong kalungkutan. Magkaiba yung kahantungan nila. Yung maka-Diyos na kalungkutan, nagdadala sa buhay, leads to salvation. Yung makamundong kalungkutan, it leads to death. Napupunta sa kamatayan. Isipin nyo, dalawang lungkot to. Dalawang kalungkutan, pero magkaiba ng destinasyon. Yung isang sorrow, pumupunta siya sa Diyos. Kaya siya makakapunta sa buhay. Pero yung isang kalungkutan, hindi siya pumupunta sa Diyos. Kaya hindi siya magdadala sa buhay. Ang isa ay may pakinabang at ang isa ay walang pakinabang. Now, si Apostle Paul, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya kasi yung Corinthians, nagkaroon sila ng sorrow na godly. Tuwang-tuwa siya kasi yung kalungkutan nila ay kalungkutan na nagdala sa kanila sa repentance. Sipin mo, hindi niya alam yung mangyayari eh. Hindi siya all-knowing. Nung pinadala niya yung severe letter, yung pinadala niya yung letter ng rebuke, hindi niya alam anong magiging reaction ng mga to. Anong magiging reaction ng church. Pag bisita ko nga dyan, tinuligsa ako eh. So pag send niya ng letter, he don't know. Kaya nung bumalik si Titus, nung binalita sa kanya na nagsisi itong mga to, nagsisi yung church na yon, laking tuwa ni Apostle Paul. Godly sorrow that leads to repentance. Natuwang-tuwa si Apostle Paul, hindi dahil masaya siya na malungkot sila. Hindi masaya si Paul dahil gusto niyang nahihirapan yung Corinth. Hindi siya masaya na umiiyak sila. Hindi siya masaya na nasasaktan sila. Masaya siya dahil yung iyak at lungkot at sakit nila ay nagdala sa kanila sa Diyos. Yun yung kasiyahan ni Apostle Paul. They lived. They were restored. They were repentant. That in their sadness, they repented and lived. Ginamit ng banal na spirito yung letter ni Paul para itong church ng Corinthians ay magkaroon ng godly sorrow. Ang banal na spirito pa rin ang nagdala sa kanila sa pagsisisi. Siya ang instrumento, hindi niya alam kung anong mangyayari, kaya't pagbalik sa kanya, tuwang-tuwa siya. They repented unto life. Kaya
ang masasabi nating tunay na pagsisisi ay hindi yung malungkot lang, kundi lungkot na nagdadala papalapit sa Diyos at kaya naman ay nagdadala tungo sa buhay. What constitutes true repentance is not grief alone, but grief that leads to God and thus leads to life. Ayan ang tunay na pagsisisi. Kalungkutang nagdadala sa Diyos at pag nasa Diyos ka, nagdadala iyon sa buhay. Pwede kang umiyak ng walang pagsisisi, pero hindi ka pwedeng magsisi ng walang sakit sa puso. Pwede kang umiyak, malungkot, pero zero repentance. But when you repent, when you truly repent, there's an ache. There's a heartfelt grief. There is a pain sa puso. Walang pagsisising masaya. Walang pagsisising nakangiti. Walang pagsisising rejoicing. Yung pagsisisi ay naturally painful. Kaya merong mga character sa Bible na umiyak pero hindi nagsisi. Sobrang dami ng character sa Bible na sila ay nalungkot pero hindi nagsisi. Example, si Esau. Pinakauna. Sabi pa nga ng Hebrews, he sought with tears. Umiyak pa siya. Pero hindi siya makapagsisi. Iyak siya ng iyak. Pero hindi siya makapagsisi. Sino pa? Si Pharaoh. Alam niyo ba na si Pharaoh, nung hinarap siya ni Moses at pinaparusahan sila ng Diyos kada tumatanggi silang palayain yung Israel? Alam niyo, nasasaktan si Pharaoh? Sakit na sakit nga si Pharaoh dahil hirap na hirap yung mga tao nila, pero nagmatigas pa rin siya. Hanggang mamatay pa yung panganay na anak niya, nagmatigas pa rin siya, pero umiyak siya. Nasaktan siya. Meron pa ngang seeming repentance. Sabi niya pa nga, I have sinned against God. Pero hindi totoong repentance. Hindi siya totoong nagsisi. Nalungkot siya, yes. Pero hindi siya nagsisi. Si Saul, bago si King David, si Saul, nung inalis sa kanya yung presensya ng banal na spirito sa kanyang paghahari, nalungkot din ito si Saul sa 1 Samuel chapter 15. Pero maging sa kalungkutan ni Saul, hindi pa rin siya nagtuloy. Tinuloy niya pa rin yung kasalanan niya. Natuligsain si David. Si Judas. Si Judas, alam niyo ba, konsensyang-konsensya siya nung binenta niya si Jesus. Si Judas ay nasaktan. Mayroon siyang grief. Mayroon siyang sorrow. Si Judas ay hindi nakangiti all throughout. Binibilang niya yung pera niya. Nabenta ko si Jesus. Hindi ganon. Pagkatapos siya ibenta si Jesus, nasa trial si Jesus, alam niyo, lumong-lumo si Judas. Hindi siya nakatumatawa, hindi siya tagumpay. Hindi ganon si Judas. Lungkot na lungkot siya, pighating-pighati siya. Pero bakit? Kasi binenta niya ay isang inosenteng tao. Yun ang turing niya kay Jesus, inosenteng tao. Yung rich man sa story ni Lazarus, nasa impyerno na siya, pero napipighati pa rin siya. Pero hindi na siya makapagsisi. Hindi na siya makapagsisi. Ang mga karakter na to sa Biblia, katulad ng binabanggit ni Pablo sa Korinto, ay merong makamundong kalungkutan. Pwede silang umiyak at malungkot at manlumo, pero kung walang pagpapakumbaba tungo sa Diyos at pag-amin sa kasalanan, walang tunay na pagsisisi. Marami sa kanila ay nalulungkot dahil sa consequence ng kasalanan nila. Hindi dahil nagkasala sila. Nalulungkot sila dahil masama yung nangyari dahil sa kasalanan nila. Pero hindi sila malungkot na nagkasala sila. They're only sorrowful because of the consequences, but not in committing sin against God. Meron tayong phrase na tinatawag na crocodile tears. Dahil sa obserbasyon ng tao sa mga buwaya,
Merong mga uri ng buwaya na kapag kumakain sila ng prey nila, may tumutulong luha sa mata. Yun yung tinuturing na crocodile tears. Pero yun ay isang natural reaction yan. So ang crocodile tears, sinasabi yan para sa mga lumuluha na hindi naman sincere. Umiiyak hypocritically. Hindi sincero. Alam nyo, yan yung nangyari sa mga karakter na to. Salamat sa Diyos, hindi yan yung nangyari sa Korinto. Pero yan yung nangyari sa ibang mga karakter na binanggit natin. Umiiyak sila, pero may pag-iyak na hindi nagdadala sa Diyos. Kaya kung meron sa atin na nilalaro-laro natin yung pagsisisi, merong warning si Spurgeon. Sabi ni Spurgeon, let those who play at repentance remember that they who repent in mimicry shall go to hell in reality. Sila na mga nagsisisi kunwari ay mapupunta sa impyerno ng totoo. Sila na mga nagkukunwari sa pagsisisi, iyak-iyak pa. Pero kung hindi tunay ang pagsisisi, sila ay tunay, hindi kunwaring impyerno. Tunay na impyerno yung kahihinatnan nila. Kaya mag-ingat tayo sa ganitong uri ng lungkot. Lungkot na hindi nagdadala sa pagsisisi. Let us beware of crocodile tears. Ang kailangan gustuhin natin ay yung Corinthian tears. Yung pagluha ng katulad ng mga taga-Korinto. Kaya naman, dapat ang pinagsusumikapan natin ay hindi ang malungkot. Ang pagsumikapan natin ay pumunta sa Diyos ng may kalungkutan sa puso dahil sa kasalanan. Pursue not sadness itself, but come before God with sadness over your sins. Ayaw nating i-pursue ay worldly grief. Ang gusto nating i-pursue ay godly grief. Pag sinabing maka-Diyos na kalungkutan, masakit sa puso dahil hindi ko nasunod ang Diyos. Masakit sa puso dahil hindi ko nasunod ng tagapagligtas. Masakit sa puso dahil gusto ko siyang i-please pero hindi ko siya na-please. Masakit sa puso kasi pinili ko yung kasalanan kaysa sa Kanya. Yun yung maka-Diyos na kalungkutan. Ang sakit. Kasi hindi ko nabigay yung nararapat sa Kanya. Yun yung sakit at pait sa puso na maka-Diyos. Pakinggan niyo ang James 4. Saktong-sakto yung James 4. Sabi sa James 4, 8 to 10. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched, and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Hayaan niyo yung mga tawa niyo maging pag-iyak. Hayaan niyo yung mga kasiyahan niyo ay maging kalungkutan. Pero, pansinin ninyo, sinabi, huwag kayong masiyahan habang nagkakasala. Huwag kayong mag-celebrate habang nagkakasala. Malungkot ka pag nagkakasala ka. Pero hindi natatapos na malungkot ka lang. Ang sabi, draw near to God. Malungkot ka dahil sa kasalanan mo, pero habang nalungkot ka, you draw near to God. You humble yourself before God. Hindi natapos na let your laughter turn into mourning, joy into gloom. Hindi, it does not end there. Pero paano ba tayo lalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Paano tayo lalapit sa Diyos? How do we draw near to God? It's through Christ. Through the cross. Through the gospel. Paano ba tayo magpapakumbaba? Kapag nakita natin yung krus ni Jesus, doon tayo magpapakumbaba. Pag nakita natin yung sakripisyo niya, doon tayo magpapakumbaba. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at si Kristo. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at si Jesus. Ang pagsisisi natin ay dapat isang uri ng pagsisisi na Christ-centered. Christ-centered repentance. Alam nyo, may mga ganyang pananaw eh. Malungkot lang ako, magsisi lang ako without the view in the gospel. Walang Kristo na nagsisisi, aasa, papatawarin siya ng Diyos. Alam niyo, yan yung pangahawakan ng mga nominal na mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Nagsisisi naman ako eh.
Asan si Kristo? Nagsisisi naman ako eh. Asan si Jesus? Hindi pwede na may pagsisising walang Jesus. Hindi maseseparate ang repentance at ang faith in the Lord Jesus Christ. Sabi ni Thomas Watson, repentance is a gospel grace. The covenant of works admitted no repentance. There it was, sin and die. Repentance came in by the gospel. Christ purchased in His death that repenting sinners shall be saved. Kaya lang tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsisisi ay dahil pa rin kay Jesus. Hindi pwedeng maligtas tayo nang walang Jesus. Kahit gaano tayo kalungkot, kung hindi namatay si Jesus sa krus, wala yun. Maubos lahat ng luha mo. Yun yung sinabi ng Rock of Ages, di ba? Na hymn. Maubos man lahat ng luha ko, maglupay-pay ako dito. Hingi ako ng hingi ng tawad sa Diyos. Kung hindi namatay si Jesus, kung hindi ako mag-a-appeal doon sa ginawa niya sa krus, anong benefit ng pagsisisi? It's because of Christ that in our repentance, we come to God. Kaya pag nagkasala ka, lapit ka agad sa Ebanghelyo. Lapit ka kaagad sa Diyos at iniisip mo, tatanggapin niya ako. Hindi dahil umiyak ako. Tatanggapin niya ako dahil kay Jesus. Kaya ako naiiyak. Dahil binayaran niya kasalanan ko. Dahil mismo may kapatawaran doon sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Brethren, be sad by faith. Do not be sad by sight. Be sad by faith. Do not be sad by sight. Ang isa ay makamundong lungkot. Ang isa ay makadiyos na lungkot. Malungkot ka ng may pananampalataya. Huwag kang malungkot sa pamamagitan ng nakikita lang ng mata mo. Malungkot ka espiritual, malungkot ka ng may pananampalataya. Ang isa ay makadiyos na kalungkutan at ang isa ay makamundong kalungkutan. Pangalawa, hindi lang grief ang element ng true repentance, meron ding pursuit of obedience. Merong pagsunod na pinopursue. Yung mga taga-Corinthians, so nagrepent sila, ginawa nila yung opposite ng kasalanan nila. Di ba pinagtabuyan nila si Apostle Paul? Hindi na nila pinawalaan si Apostle Paul. Now, pansinin niyo yung mga words ni Paul. Verse 7. Titus told us of your longing, your mourning, your zeal for Paul. So I rejoice still more. Yung salita ng Diyos na tinanggihan nila kay Paul, ngayon tanggap na nila. Ngayon gustong-gusto nila. Gusto nila bumisita agad si Apostle Paul. Dati, pinagtatabuyan nila, ngayon gusto na nilang tanggapin. Verse 11, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing. Natakot sila dun sa letter. Gusto nilang bumalik si Paul. What zeal and what punishment. Verse 11. Yung sa verse 11 na nabanggit niyo dyan, proven innocent. Huwag niyong isipin na parang inosente sila, wala silang ginawang mali. Ang ibig lang sabihin nun ay gusto nilang i-prove na sila yung nagrepent. Yun lang ibig sabihin ng latter part ng verse 11. Pero yung repentance na binabanggit ni Apostle Paul, remember, yun ay galing sa Greek word na metanoia. Verse 9, verse 10, yung dalawang word, ginamit niya yung metanoia, ang ibig sabihin nun ay pagbabago ng isip, literally, actually pag ginamit yan ng mga taga-Griego, change of mind yan, kahit saan. Pero sa New Testament, pag ginamit yung word na metanoia, repentance, ibig sabihin, nagbago yung isip sa kasalanan. Dati, iniisip ko itong kasalanan na to okay lang. Dati, iniisip ko itong kasalanan na to mabuti. Pero nung nag-repentance sila, nag-metanoia sila, hindi pala mabuti itong kasalanan, masama pala siya. Mali pala siya. Akala ko okay, hindi pala okay. Akala ko kabutihan, kasamaan pala siya. Yun yung nangyari. Nagbago yung isip tungkol sa kasalanan at sa usapin ng katwiran. It's limited to the religious fear sa subject ng sin. Kaya itong mga taga-Corinth, sila'y nakaranas ng biyaya ng metanoia. It's grace na magbago yung isip mo. Alam mo, kung hindi biyaya ng Diyos,
iisipin natin mabuti ang kasalanan. Anong magpapapaniwala sa iyo na masama yung kasalanan? Anong magpapapaniwala sa isang magnanakaw na masama yung magnakaw? May kakapanood ko lang nung video, kahapon yata yun, may isang lalaking naglalagay ng jumper doon sa electric poste ng kuryente. Inaaway siya ng isang lalaki. Ba't ka nagkakabit ng jumper dyan? Mali yan. Tapos yung nagkakabit ng jumper, di nag-away na sila. Sabi niya, anong mali dito? Tama to. Anong mali dito? Alam niyo, pag nagkakasala tayo, ang totoo niya, pinaniniwalaan natin tama yung ginagawa natin. Iniisip natin, okay lang tong kasalanan na to. Tama ito. Wala pang change of mind. Kaya pag nagsisi yung isang tao, may pagbabago. Tama ito, dati sa isip ko, pero ngayon, mali pala ito sa harapan ng Diyos. Ayan yung metanoia, ayan yung change of mind. At yan yung grace ng Holy Spirit na ibinigay sa taga-Corinth upon the rebuke of the Apostle Paul. Na imbis na, alam nyo kung wala yung biyaya ng Banal na Espiritu, tuloy-tuloy lang silang, but sino si Paul? Ang yayaman nitong mga to. Ang yaman ng Corinthian church. Isa ito sa mga established cities. May mga pangalan tong mga taong to. Sino si Paul? Ba't namin susundin yan? Pwede silang mag-stick sa panindigan nila yung kasalanan nila, pero hindi. Salamat sa biyaya ng Diyos, binago yung isipan nila pagka-receive nila nung letter. Kaya ang tunay na pagsisisi ay hindi lang paghinto sa pagkakasala, kundi pagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. May repentance, may metanoia, may change. Tumigil sa kasalanan, tumuloy-tuloy sa pagsunod. Kasalanan tumigil, pagsunod ay tumuloy. True repentance is not just ceasing to sin, but continuing in obedience. Ang pagsisisi ay parang isang kotse na nasa highway, tapos nag-U-turn. Ang pagsisisi ay parang isang kotse na nasa highway, tapos nag-U-turn. Ang pagsisisi ay hindi parang isang kotse na tumigil lang bigla sa gitna ng kalsada, tapos wala nang ginawa. Alam niyang maling kalsada to, maling daan to, maling path ito, kaya ang ginawa niya, titigil ako sa pag-andar ko, pagsulong ko sa kasalanan, ang gagawin ko, mag-change ako ng kalsada. Pupunta ako ngayon sa kalsada ng katwiran. Ang repentance ay parang isang U-turn. Sa Ephesians chapter 4 verse 28, yun mismo yung sabi ni Paul, let that thief no longer steal, but rather let him work. Do honest work in his own hands so that he may have something to share in need. Anong pinapagawa ni Paul sa isang magnanakaw? Magmetanoia ka, mag-U-turn ka. Wag kang tuloy-tuloy sa pagnanakaw, tumigil ka sa pagnanakaw, tas ngayon magtrabaho ka. Ngayon ikaw magbigay. Dati nangunguha ka ng hindi sayo, ngayon magbibigay ka ng sayo. Yung sayo na ang ibibigay mo. Ang isang nagsisising magnanakaw, hindi lang tumitigil sa pagnanakaw. Siya rin ay nagiging mapagbigay na tao. Nagtatrabahong mapagbigay na tao. Kung wala ang pagsisisi, walang pagdiretso sa pagsunod sa Diyos. At kung walang pagsunod sa Diyos, walang tunay na pagsisisi. Kaya tayo ay dapat magkaroon ng dedikasyon sa pagsunod sa Diyos na kabaliktaran mismo ng pinagsisisihan nating kasalanan. If you are repenting of a certain sin, kailangan mong gawin yung exact opposite niya na pagsunod. Hindi lang sinabi ng repentance, tigil ka. Ibig sabihin, gawin mo yung dapat na pinapagawa sa iyo ng Diyos. Bear fruit in keeping with repentance, sabi ni John the Baptist. At ang obedience ay fruit ng repentance. Hindi mo pwedeng sabihin, natitigil ako sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, tapos hindi ka naman sasamba sa Diyos. Pag tumigil ka sa pagsamba sa Diyos-Diyosan,
ang kabaliktaran gagawin, sumamba ka sa Diyos. Pag sinabi na titigil na ako sa pag-blaspheme sa pangalan ng Diyos, hindi sapat na hindi na ako nagmumura gamit pangalan ng Diyos. Ang gagawin mo ngayon, gamitin mo yung bibig mo bilang pagpupuri sa Diyos. Gagamitin mo yung bibig mo mismo na pinangbablaspheme mo dati at ngayon gagamitin mo yon para parangalan ng Diyos. Hindi pwede sabihin na hindi na ako magsasabas breaking, kundi dapat gawin yung kabaliktaran. Kailangan ako yung magsasabas keeping na. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko na minumura at sinisigawan yung magulang ko. Ang kabaliktaran, parangalan mo sila. Igalang mo sila. Bigyan mo sila ng totoong pagsunod. And every commandment, hindi lang sinabi, titigil na ako sa pagkabit. Hindi na ako magkakaroon ng kabit. Hindi na ako mambababae. Hindi sapat yun. Pag tumigil ka doon, kailangan ituloy mo, mahalin mo yung asawa mo. Mahalin mo yung asawa mo. Hindi lang pwedeng sa'yo, titigil na ako sa pagsisinungaling. Magsabi ka ng totoo. Purong katotohanan, purong magagandang bagay. Hindi sinasabi na sa 10th commandment, hindi na ako mag-iimbot, titigil na ako, hindi na ako naiinggit kahit kanino. Hindi, pasalamatan mo yung Diyos na meron sila. Salamat sa Diyos, meron silang higit kaysa sa akin. Salamat sa Diyos dahil maraming pagpapala yung Diyos sa kanila. It's the opposite. Ang pagsisisi ay hindi ini-insist yung mali, kung hindi ini-insist yung tama. Repentance is not insisting that wrong is right, but right is God's. Ito'y sa Diyos. Merong isang notorious na American gangster noong 1950s, si Mikey Cohen. Sikat na sikat siya, para siyang celebrity gangster. Sabi nga sa mga nabasa ko, yung ibang mga gangster, gusto nila hindi sila kita sa limelight. Ayaw nilang kilala sila. Kasi, syempre, ang business nila ay mga illegal. Pero itong si Michael Cohen, gustong-gusto niyang kilalang-kilala siya. May mga movies pa nga na ginawa sa pangalan niya. Kilalang-kilala siya bilang isang notorious na American gangster. Pero itong si Mikey Cohen ay naka-attend ng isang mga Christian service. At sa mga Christian service na yon, tumanggap siya kay Jesus. Tumanggap siya kay Jesus. Dahil ginamit nung mga ngaral yung Revelations 3:20. Jesus is knocking. At nung nalaman ng mga evangelical world, nalaman ng mga Christians na, grabe itong taong to, umattend pala, tumanggap pa. Dinumog siya ng mga ministers. Palaging may bumibisita sa kanya ng ministers. Kasi ang laking bagay nun sa Christianity kapag may isang gangster na naging mananampalataya. Kaya lang, pagkatapos ng maraming panahon, parang hindi nakakakitaan ng pagbabago si Cohen. Parang walang nangyari, parang tuloy pa rin yung buhay niya bilang isang gangster. Kaya kinonfront siya ng mga ministers na wini-welcome niya. Sinabi sa kanya, dapat talikuran mo na yung mga kaibigan mo, talikuran mo na yung profession mo. Hindi pwedeng magtuloy ka sa ganyang buhay habang nagsasabi kang Kristiyano ka. Sabi ni Michael Cohen, nag-object siya. At alam niyo kung anong logic niya? Sabi niya, there are Christian football players. There are Christian cowboys. There are Christian politicians. Why not a Christian gangster? May mga Christian nga na ganito, ganyan eh. Bakit hindi pwede Christian gangster? You see, walang repentance. Walang metanoia. Walang U-turn. Hindi nga siya tumigil eh, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano yung dati niyang buhay, ganun pa rin yung buhay niya, tapos sinasabi niya, Christian ako. Brethren, let us refuse that logic. Hindi yung logic na yan ang tatanggapin natin, kung hindi ang logic ng biyaya, logic ng ebanghelyo, logic ni Kristo. Ang bunga ng biyaya ay hindi kasalanan. Ang bunga ng biyaya ay hindi kasalanan, kung hindi pagpapabanal. Salamat sa Diyos, hindi yan yung nangyari sa Corinthian Church. Imagine,
na may isang tao na magsasabi, isa akong Kristiyanong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isa akong Kristiyanong blasphemer. Isa akong Kristiyanong magnanakaw. Kristiyanong Sabbath breaker. Kristiyanong mangangalunya. Kristiyanong sinungaling. Kristiyanong inggitin. Would you tag that to yourself? Would you say that with boldness? No. Because you know to be Christian is to repent of those sins. Hindi ko pwedeng pagtambalin yan. Kailangan kong sabihin, Kristiyano ko kaya hindi na pwede to. Dahil Kristiyano ko, hindi na pwede to. Magagawa ko sila, pero ipagsisisihan ko sila. Hindi ko sila pwedeng pagtambalin. At hindi sinabi ng Corinthian church, kami ay isang church na ayaw sa Biblia. Kasi si Paul, yung words niya ay inspired. Inspired, yung letter niya. Isipin nyo, isang church na ayaw sa Bible. Can that happen? No. Salamat sa Diyos kasi meron silang pagsisisi. Ang ginawa ng Diyos sa Corinthian church, they repented. Hindi pwedeng maging Corinthian church kami nang tinatanggi namin si Paul. Hindi pwedeng church kami na tinatanggi namin ang Bible. Yung sulat ng apostol, yung doktrina ni Hesukristo. Ang sinasabi ng Corinthian church, we are wrong, we repent, we do a U-turn. That's repentance. Pangatlo, ay yung lugar ng disiplina. Gusto nating isama to dahil yung lugar ng disiplina ay normatively nangyayari yan sa church. Lalo na kung ang kasalanan ay hindi pinagsisihan agad. Kung hindi mo pagsisisihan ang kasalanan mo ng ikaw lang, ng sarili mo, aabot yan sa iglesia. Tandaan natin, sino yung nirebuke? Mga members ng Corinthian church. Sino yung offenders? Mga members ng Corinthian church. Sino yung nag-rebuke? Si Apostle Paul. Meron siyang apostolic authority. Kaya pag hindi tayo nagsisi sa sarili natin, gagamit ang Diyos ng instrumento niya para tayo'y magsisi. Kapag hindi ka nag-repent by yourself, you're not convicted by the word ng kayo lang ng Diyos, gagamit ang Diyos ng instrumento niya. At ang instrumento niya na may daladala ng Biblia ay ang iglesia, yung simbahan. The local church was created by God as a place of correction, place of repentance, and place of joyful restoration. Ang lokal na simbahan, ginawa yan ng Diyos para maging lugar ng pagtatama, lugar ng pagsisisi, at lugar ng masayang pagpapanumbalik. Sana wag nating isipin na ang iglesia ay isang lugar kung saan malayang kikilos ang kasalanan. Sana wag nating isipin ng iglesia kung saan isa itong lugar kung saan malayang magsasaya ang kasalanan. Ang disiplina ay ginagawa ng lokal na iglesia ng may motibo ng pagmamahal at may motibo mismo ng restorasyon. Yan ang nasa puso na utos ng Panginoong Hesukristo with love, motive of love, and goal of restoration. Kaya naisip ni Paul, necessary na bigyan sila ng mapait na disiplina para sa kabutihan ng kanilang kaluluwa. Walang pagtatama at disiplina ang hindi masakit. Ito ay masakit. Pero ito'y para sa kabutihan natin, hindi sa kasamaan natin. Ang pagdidisiplina ay masakit, pero hindi ito para saktan tayo sa kasamaan natin, kung hindi para sa kabutihan natin. Isipin nyo, ang iglesia ay parang isang ospital. Welcome dito ang mga may sakit. Pero i-injectionan kayo. Pero operahan kayo. At yung sakit ng ineksyon, sakit ng paghiwa sa balat, hindi yun ginagawa ng mga doktor, ng mga surgeon, para lang saktan. Hindi may surgery. Wala lang, gusto ko lang. Hindi. Hinihiwa tayo very precisely.
very precisely para kung may tumor, may sakit, yun mismong tatanggalin. Yun mismong tatahiin. Ang ospital ay isang lugar kung saan dinadiagnose yung sakit at sinusolusyonan yung sakit. Ang iglesia ay parang isang ospital. Ito ay isang disciplinary institution. Isang institusyon na ibinigay ng Diyos sa pagtatama at pag-restore. Kaya sinasaktan para sa kabutihan. Kaya dinidisiplina para sa kabutihan at kalusugan. Hindi ito pagdidisiplina na wala lang. Kung hindi, sabi ni Paul, I grieved you with my severe letter, but it's for your good. Para iyon sa kabutihan niyo. Kaya yakapin natin ang iglesia bilang isang institusyon ng ebanghelyo kung saan ang pagsisisi ay ang central message at ang way of life. Tignan natin ang iglesia bilang isang institusyon kung saan ang message palagi, repentance, 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 repentance. At ang way of life din, yung buhay. Paglabas natin sa pulpit, paglabas natin sa declaration ng repentance, we repent also. Yan ang buhay. Ang message ay repentance, ang way of life ay repentance. That's the church. Yan ang iglesia. Nagsisising mensahe ng pagsisisi at buhay ng may pagsisisi. Ang Diyos, dinidisiplina niya yung mga anak niya. Kaya't ang church, dinidisiplina niya yung mga anak ng Diyos. Hindi dinidisiplina ng church yung hindi anak ng Diyos. Ang dinidisiplina lang ng church yung anak mismo ng Diyos. At ang Diyos ay napapapurihan, nag-glorify siya sa isang church na sumasamba sa Kanya ng may basag na puso. Sumasamba sa Kanya ang isang iglesia na nagdidisiplina, dinidisiplina, nagtatama, tinatama, at basag ang puso sa kasalanan. Diyan masaya ang Diyos. Hindi masaya ang Diyos sa isang pagsamba kung saan parang okay lang yung lahat. Pero may mga kasalanang hindi na-address. Sana mabuhay tayo at i-expect natin ito bilang mga mananampalataya. Tignan mo ang iglesia bilang mga tao ng Diyos na may Biblia sa kamay at tinatawagan ka sa pagsisisi. Tignan mo ang iglesia bilang mga tao ng Diyos na mayroong Biblia sa kamay at tinatawagan ka sa pagsisisi. At kapag nakita mo yon, sabihin mo sa sarili mo, biyaya sa akin to. Bilang pagtatapos, sabi ni Luther, sa 95 thesis niya, pinakauna sa 75, sabi niya, thesis number 1, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed that the entire life of believers to be one of repentance. Nung sinabi ni Jesus, magsisi ka, ang ibig sabihin ni Jesus, hindi isang beses lang. Habang nabubuhay ka, gawin mo to. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mensahe ng 2 Corinthians chapter 7, verses 8 to 11. Hinihiling po namin, O Diyos, na gamitin mo ang mga talatang to, ang mensahe mismo na nakalagay sa pahina na to, at yung mga nasa pahina na yon ay ilagay ng banal na spirito sa mga puso namin. O Diyos, kung wala ka, hanggang tenga lang to. Gamitin mo po ito, ikaw po maghatid mula sa tenga hanggang puso. Ikaw ang maghatid mula tenga hanggang kaibuturan ng mga kaluluwa namin. Maawa ka sa amin, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.